Ang ingay ng vlogger na 'to. Oo. Kasi 'di ba alam niyo naman na katsukaran natin yung governor ng South Cotabato. Eh, ipinost niya yata 'to. Ang ingay nito, umakyat siya sa isang monumento. Para alam mo na yung mga vlogger mag-iiwan ng pera tapos paunahan na lang. Tapos sinasabi nilang sinalaulan nito yung kultura at tradisyon ng mga Muslim. Hmm. Si ano 'to, si Chris Bryant. Si Chris Bryant na vlogger. Minsan lifestyle, minsan tanga, minsan pangit. Yan yung mga content nito. Dahil ito yung ginawa niya. Local officials condemned Chris Bryant's irresponsible content creation in Sok Sargent. Kasi umakyat siya sa isang monumento. Dali lang. Bakit ako? Ayan yung pag-akyat niya. Okay guys, morning money drop. Nako diri karon, kung kabalo mo asa ni na location, kuhaan na ang kwarta para ma-bless and love. Let's go. Nganong bawal man mo saka sa statwa? Kinsay ni tapos sinalaulan niya, anong bawal daw? Wala naman daw bakod. Public place daw yan, kaya hindi daw bawal. na bawal na musaka. Gibot ngan gani ninyo gagdanan kay para masaka. So pwede ra kay gibot ngan man ninyo gagdanan. Og isa pa, wala ninyo gipadiran. Di man na private. Para man na sa publikong pagmasa. Og uman, vlogger man ko. Kung may nag-promote. Ngayon, kung vlogger ka, pwede mo nang gawin lahat. Ngayon, kung vlogger ka, wala ka na limitasyon. Wow. I-promote na to ng mga statwa. Mong dapat musaka ko diha, mag-meditate ko diha. Wow. Dapat daw, mag-meditate pa siya dun sa taas. Okay. Kaya ngayon, may nagpasa. Thank you dun sa naman nagpasa ng mga video. Kaya ngayon, kinagagalitan siya ng mga Muslim. Isa na to. Bunganga na nagagawa kayo ng mga content, pinagbigyan namin si Inday Tilapia dahil meron siyang nakasama at nakausap niya si Dato Kawit at kasama niya si Vice Mayor, si Mambing Pabi. Ngayon, ilalatag namin ang kaso laban sa lalaking iyan na hambog, na pasikat at kukunin niya, lalasapin niya ang parusa ng batas ng Pilipinas. At hindi wala pong kapatawaran sa aming mga kamusliman. Ang ginawa niya, patatawarin na siya ng NCNF Davao. Subalit kami dito sa nilabag niya dito sa South Cotabato ay paparusahan po namin siya sa batas ng gobyerno ng Pilipinas. As long as gusto pang mga content creator na bastusin o labagin ang pananampalatayang Islam, hanggat nabubuhay pa ako, magpa-file ako ng kaso laban sa inyo. Tandaan nyo yan, at sa lahat ng gustong yurakan ang pananampalataya, ang culture ng mga kamusliman, ang pananampalatayang Islam, maging ang indigenous people in the Philippines, handa po kaming filean kayo ng kaso. At dalawang kaso po ang ipapile ko ngayon. Ang nagsabi na mga bidaan, isang babae dyan, at yung lalaking vlogger na yan. Kaya mamaya, ipapile ko ang kaso laban sa kanila at upang mapanagutan nila ang kanilang kabastusan. Kaya galit na galit ngayon yung mga Muslim. Sa totoo lang, mga kapatid natin mga Muslim dahil isa pa ito pala. Ito, the National Commission of Muslim Filipinos, NCMF, has called out the Baweño, kaya pala bastos. Chris Bryant Uncad, popularly known as Brother, over his controversial baboy na halal remark online, which the agency said it's offensive to the Muslim community. Actually, may video yan na naghahanap ng lechong baboy daw na halal. O kaya lang binura na sa takot. Yan ang hirap sa mga vloggers magpa-viral, para mag-viral, gagawa ng katarantaduhan at hindi pag na-call out, iiyak. O ayan, nag-iiyak-iyak. Tignan niyo itong video na to ni Chris Bryant daw.
Okay, out natin 'yan. Ito yung paliwanag niya. Oh, galing daw siya sa City Hall yata 'to. Brothers and sisters, so nakausap ko na ang city government ng Marbel and sinabihan ako na bawal pala yung ginawa ko by and yung ginawa ko sa round ball. So Akala ko ba walang bawal dahil public place? Akala ko ba hindi bawal na akyatin dahil may hagdan? Oh, biglang bawi, eh, 'no? I would like to deeply say sorry na nagawa ko yon out of curiosity and wala ko idea. Curiosity. Putang inang 'yan. Yan lang ang depensa mo, out of curiosity. Eh, kung out of curiosity, salaksakin ko yung lalamunan mo. Oh, yan din mga Muslim, sige nga pakita niyo nga tapang niyo rito. Out of curiosity, basagin niyo bungo. Oh, nga. Bawal yon. So, okay na daw. Thank you and sorry. Bless and love. Mm. Kapag kakasuhan, bless and love na. Oh, eto pa. Ano po yung statement niyo po sa nangyari kanina po sa pag-akyat niyo po sa round ball? So, I said sorry na I didn't have an idea na heritage park pala yun and restricted area yun. So, and then I came here in the City Hall to talk. Taga Davao, sinalaula ang South Cotabato. Sa, di ba? Ha? Taga Davao, sinalaula ang Soksargen. Yung mga city government about what happened and i-explain rin nila sa akin about what happened. And I said sorry na and I deleted the video and photos. That's all. Ano po yung gusto nating ipaabot sa mga nakikinig ngayon sa ating programa? Bless and love. Yun lang, bless and love. Parang may ano siya, parang may diferensya. Diferensya sa paniniwala. Hindi ko sinasabi diferensya sa pag-utak porke taga Davao may diferensya sa utak. Parang mali yung reasoning niya. Oo. Yun yung napansin nila kahapon. Noong humingi daw. Actually, hindi nga daw direct humingi ng tawad to. Basta pinagsabihan lang. But I think mas maganda, ipurso pa rin yung kaso nung ni Muhammad Bruan. Yung presidente ng NCMF. NCMF. National Commission of Muslim Filipinos. Dapat ituloy pa rin yung kaso at tignan natin kung pwedeng panagutin to. Kasi hindi lang ito simpleng hindi lang ito simpleng cyber libel. May iniyurakan siyang tradisyon dito. So, yan yung ang ingay actually kahapon nito kaya pinicture ko na ngayon. Kaya mag-ingat-ingat. Hindi porket vlogger kasi wala ka ng limitasyon. Hindi porket vlogger ka, lahat kinakaya mo na. There is always a boundary. Dapat yan nalang pa-take down ni Meta. Dapat i-report ng mga Muslim kaya nang binura na eh. Umaari ba to sa hindi ko alam kung hindi ko nakita kung meron to YouTube channel, no. Pero sa sa Facebook and Instagram. Yun yung nakita ko kahapon. So dito na